Lord, we thank you once again for this afternoon. Thank you, Lord, for being with us, O God, giving us all this opportunity to come together, O Lord, to worship and listen to your word. Thank you for sustaining us day by day, that we could be able to come, Lord, and worship you. We acknowledge, Lord God, your goodness and your faithfulness to each and every one. For we know that without you we are nothing. Yes. Father, thank you, Lord, for giving us the strength, giving us a good health, Lord, that we could be able to work and we could be able to give our worship unto you. Father, we bless you, bless each and every one, even for your word that we are about to hear this afternoon. Give us your understanding and give us your divine wisdom that we could be able to receive and understand the message that you want us to receive. Father, thank you. Bless your word and bless your people in Jesus' name. Amen. 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 Yeah, praise the Lord. So, good afternoon. Monday group. Good afternoon po sa mga viewer po natin. May God bless everyone. At sana po ay mag-i-enjoy tayo sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. 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 Oh. Okay, so this time let us open our Bible, and our topic is, anong topic natin? Ayan, 4 E's, goals of a believer. Ayan. Alam ko po na pumunta kayo dito na may plano sa buhay. Tama? Amen. Or pumunta kayo lang dito na walang kaisip-isip. O walang kaplanong-plano. Siguro ang goal ninyo, ang plano ninyo is para at least man lang medyo mabuhay ng maganda, di ba? Or makapag-aral ang anak ninyo. Or makapagpatayo kayo ng bahay. Ganon. Ay hindi magarang, basta importante may bahay. Amen. Dahil hindi naman natin dadalhin sa langit yung bahay. At least man lang, hindi na puupa. Yan. Yan ang mga goal ninyo sa buhay. And bilang isang nananampalataya sa Panginoon, kailangan din na may goal tayo. Hindi yung basta maniwala ako, tama na. Yan. Hindi. Kailangan po na may goal din tayo. Okay, so titignan po natin ang apat na goals ng isang believer. Okay. So, una-una is, sa una po nandoon yung desire, nandoon yung goal natin sa buhay bilang isang nananampalataya to expand or enlarge. Ano yung may enlarge sa buhay natin? Yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya sabi dito sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Okay, sabi ni Jabez cried out to the Lord, the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his Request. Okay. So, makita natin dito that ang panalangin ni Jabez, kaya umiyak na
bless me and enlarge my territory. Yan. Ano yung territory na sinasabi dito? For example, tayo. Sana nandun yung desire natin, yung prayer natin na hindi lang yung katawan ang nag-i-enlarge. Yan. Nag-i-enlarge yung katawan, pati damit, nag-i-enlarge yun. Siyempre naman, abnormal naman yung nag-i-enlarge yung katawan, lumiliit. Pero tama na, nag-i-enlarge yung katawan, lumiliit ang damit. Okay. My point in here is that yung talagang lumago tayo sa ating pananampalataya. Okay. Territory, for example, yung sinasakupan natin. Example, hindi ka makontento sana na pupunta ka sa church, nakaupo lang. Sana nandun yung desire mo, Lord, someday, somehow, gamitin mo din ako. Ha? Amen. Gamitin mo ako mag-praise and worship. Gamitin mo ako mag-MC. Di ba ganun? Gamitin mo ako na mag-exhort. Or gamitin mo ako mag-gitara, mag-praise and worship. Yan. Sana hindi tayo makontento yung upo, tayo. Ganun lang. Yan. Sana ganun, ma-enlarge, ma-expand, mag-excel. No? Amen. Amen. Hallelujah. Ganun sana yung prayer natin. Huwag mo akong kayaan, Lord, na ilang buwan, ilang taon na, ganito lang ako, nakaupo. Punta lang sa church na nakikinig lang. Yan. Sana, Lord, tulungan mo ako. Hindi ako makontento sa ganito. Di ba? Ganun. Sana nandun yung desire natin na magpagamit sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Yes. Someday, somehow, kagustuhan ng Panginoon na talagang mag-excel tayo. Kaya yung desire mo, kung talagang gagawin mo, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. At hindi ka lang dyan, kundi gagamitin ka, someday, somehow, malay mo, maging leader ka pa, malay mo, maging pastor ka pa. Amen. Alam din yung nakakatuwa yung mga kapatiran natin na umuwi sa Pilipinas. Nakakatuwa. Alam niyo kung bakit? Naging pastoring leader na sila. Ginagamit ng Panginoon. Kaya nung nag-uniform ng mga pastors, mga pastoring leaders, una naka-uniform din sila. O purihin ang Panginoon. Hindi sila nakumpito doon lang sa para magsimba lang, gano'n. Hindi talagang nag-exert. Kaya nanalangin din sila sa Panginoon, Lord, gamitin mo nga ako. Tama nga, napakapangit naman yun. You are the same yesterday, today, and forever. Napangit naman yun, na tumatanda ka, wala ka naman pagbabago, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Okay, that is number 1. Mag-enlarge tayo. Number 2. Madali lang tayo. Number 2 is mag-excel tayo. Ano ang pag-i-excelan natin? Ang ating obedience sa Panginoon. Yeah. Kailangan na mag-excel tayo sa ating pag-o-obey sa Panginoon. Tignan na natin. And 1 Corinthians chapter 14, verse 12. Sabi niya dito, so it is with you, since you are eager to have these spiritual gifts, try to excel in gifts that build up the church. Yan. Nandoon yung eagerness natin na magkaroon tayo ng gifts. No? Amen. So, binigyan tayo ng Panginoon ng gifts para gamitin natin na tumulong mag-build up sa church ng ating Panginoon. Example,
marunong magpagamit. Wala. Kaya, kailangan na yung mga gifts na yan, na binigay ng Panginoon, kailangan gagamitin natin para mapapurihan ang ating Diyos. Amen. Amen? 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Okay. Sabi niya dito, but just as you excel in everything, or you see, in everything, hindi naman maganda yung tumataba ang isang paa mo. Tapos, tumapayat ang ibang parte ng katawan mo. Diba? Hindi naman maganda yun. Kaya kailangan na, in everything, sabi niya, dapat naman kung tumaba ka, tumaba. Ipangit naman yung laki-laki yung ulo mo, tapos tumapayat ang there is something wrong on that. Abnormal yun. Sabi niya dito, and everything, ano yung everything na sabi dito? In faith. Yan. Kailangan lalago tayo, mag-isa tayo ng faith natin. Ano pa? In speech. Tingnan niyo yung bata. Kung lumalago yung bata, ayan, pati yung pananalita, sumusunod yun. Ayan, sumusunod yun. In knowledge, yung pagkaalam sa salita ng Panginoon. Bakit pati yung pagkaalam? Because as we listen and as we continue to serve God, habang tayo nag-aaral, nadadagdagan yung pagkaalam natin. Amen. Yeah. In complete earnestness, yung desire natin, and in your love. For us, sabi niya dito, yung pagmamahal natin sa bawat isa. Kaya sabi ko kahapon, yan, yung pinag-aralan namin kahapon is, one body in one family. Yan. One body in one family. Tapos yung sabi niya, yung tainga, hindi niya pwedeng sasabihin na, hindi, ikaw na mata, hindi ka kapatid. Yan. O, ikaw na paa, hindi ka kailangan, hindi pwede yun. The point in here is that, ang punto ko naman is, kailangan ng bawat isa sa atin, sana lumalim yung understanding, lumalim yung pagmamahal. Okay? Para, ganito kasi yan. Kung we are one body in one family, hindi dahil nagkulang ang kapatid mo, di ba? Hindi dahil nagkasala yung kapatid mo. Hindi dahil may ginawa yung kapatid mo. Hindi mo pwedeng masabi na, ayaw kita, hindi kita kapatid. Hindi eh. Hindi eh. Kapatid mo pa rin eh. That's why you need to understand. And you need to help. Para ma-overcome. And the same way is spiritual. Kaya yung pagmamahalan natin, lumalim at lumalim yan, habang nagkakaroon tayo ng deep understanding and wide understanding sa bawat isa. Kasi kung minsan, dahil sa kakulangan ng pag-unawa sa bawat isa, doon nawawalan ng respeto. Kaya kung minsan, kung nagkamali ng isa, kapatid natin, ganun. Sikamat, kastoy mo. Ganun yung isang tao. Kaya kung minsan parang allergic muna dahil sa kanyang pagkukulang. Instead na sasabihin mo, sister, example, nag-stumbling down yung kapatid mo. Dapat ang gagawin natin ganito. Sige na, tayo ka na, sister. Tayo ka na, kaya mo yun. Nandito ako. Ma-overcome mo yan. Kaya mo yan. Di ba, maganda sana kung ganun. Pero kung sasabihin mo, ikaw kasi. Imbis na bumabangon na yan, mas lalo kung ginaganon, hindi babangon talaga yun. Kaya yung pagmamakalan natin. Pero sabi niya, see that you also excel in this grace of giving. Kaya, specific po dito, sabi niya, pero tingnan ninyo, sabi niya, hindi lang yung mag-i-excel kayo sa pananalita, sa pananampalataya, sa pagkaalam, sa pagmamahalan, pero siguraduhin din nyo na mag-excel kayo sa
area ng giving. Amen? Oh, kailangan na alam natin sumuporta sa trabaho ng Panginoon, alam natin magbigay para sa Panginoon. Alam niyo, nagagalak ako. Siguro napakita ninyo sa mga preaching ko ng Saturday or Friday and yesterday. Nagagalak ako sa nakita namin sa Los Biminda tour namin na 12 days. Ibig sabihin, Los Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Yan. This time siguro, wala kayong makitang ibang simbahan na parang Muslims ang pagpapatay. Kundi makita mo sa free believers nila. Grabe. Mamasyal kami doon, nagpapatayo. Mamasyal kami doon, dumaan kami doon, nagpapatayo. Pumunta kami doon, nagpapatayo. Pumunta kami doon, nagpapatayo. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Kaya, salamat sa Panginoon. You know, I'm so happy bilang isang pastor ninyo dito sa Hongkong. Alam niyo kung bakit? Bakit nagkaganon ang trabaho ng Panginoon? Kaparati tayo. Amen. You remember the adopted churches na sinusuportahan natin? And entire na free believers outside the Philippines or entire free believers abroad. Nagtulong-tulungan habang may trabaho, nagbibigay para sa trabaho ng Panginoon. Amen. That's why the work of God in the Philippines talagang nagkakaganun din. Nagkagalak ka talaga sa ginagawa ni Lord. And I believe that it's a part of harvest in these last days. Talagang piniprepare na ang Panginoon ang mga simbahan dahil ang mga spiritual harvest darating at darating yan. If you will just look around what is happening, what God is doing, even just the jail ministry, ang jail ministry natin, we have now 149 Bible studies ng jail ministry natin. And that is from Luzon, Visayas, and Mindanao in the Philippines. Ayan na nga, saan natin ilalagay kung palalabasin ang Panginoon ang mga yan. Kaya ang focus natin ngayon, isang focus natin ngayon na ipag-pray at suportahan is Visayas and Mindanao. Luzon, ang dami na natatayong churches. But this time, bihira ang church natin sa Luzon ay sa Visayas and Mindanao. And this is the next, mga kaibigan, kung saan natin i-focus ang ating support. Amen. Yeah? We praise God. Ang ganda pala sa Mindanao. Ganda pala sa Mindanao. Sa Visayas, medyo nahuhuli. Pati kalsada nila, hindi maganda. Hindi maganda ang kalsada nila doon. Doon ang baluarte ni Longredo, di ba? Sa Visayas. Tapos si Martin Romualdez at saka mga ibang ano pa. Pero tingnan ninyo, hindi nila niya si kaso ang lugar nila. Pero sa Davao, ganda. Noon daw sa Mindanao, ang Davao, ganda. Pero nung naging presidente si Duterte, dahil tayo Mindanao, talagang inasikaso. Ganda yung mga kalsada nila. Mas lalo kung dumami ang believers doon. Lalo kung dumami ang believers doon. Kaya kung may pamilya kayo sa Mindanao, those who are listening online, kung may pamilya kayo sa Visayas and Mindanao, ang way na ma-access natin, magkaroon tayo ng access for pioneering and for souls.
Guide ninyo ang mga pamilya ninyo. Guide ninyo ang mga contacts ninyo. And our pastors there, they are willing to reach them out. Yan. Okay, kaya yung pag-obey natin sa ating Panginoon, pagbibigay natin. Huwag tayong malamot sa pagbibigay. Tayong malamot sa pagbibigay. Okay, another na goal natin. Okay? Ang goal natin na una, kailangan maging large tayo. Okay? Anyway, yesterday, we meet with the leaders. We meet with the leaders and kailangan ma-intensify yung cell grouping. Para lumago tayo sa ating evangelism activities. Lumago tayo sa ating pag-aakay sa mga unbelievers for the kingdom of God. And that is one na ipapakita natin na nag-i-enlarge tayo, nag-i-expand tayo. Yan? Yan. So, mawala na kayong mga Monday, try your best also to evangelize. Yan? It's good for you na wala kayong activities ng morning. So, you try your best. I know that you are doing, but more pa. Number 3. 5 pala. Akala ko 4. 4 ba? 40. Eagerness. 5. Nakalimutan ko yung Okay. Number 3 is eagerness. Yan. Kailangan lumago. Kailangan na magiging mas lalong tumaas yung eagerness natin na maglingkod sa Panginoon. Sabi ni Sister Karina, salamat sa Panginoon. Yung pag-iisip mo sa umaga at malakas ka, ay malaking bagay yun. Amen. Totoo naman, di ba? Yung Psalm chapter 3 verse 5, anong sabi doon? Yung Psalm chapter 3 verse 5, paki-flash na. I would like us to be reminded for that. 3. Yan. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Ibig sabihin, kung hindi ka sinustain ng Panginoon, hindi ka makabago. Kaya malaking bagay yung pag mahumiga ka, matulog ka, mabangon ka, malaking bagay yun. Ang daming mga tao na hindi sila makabangon. Kung minsan naman, makabangon na sila, pero pag bulat ng mata, nandun sa hospital. Maraming ganun. Kaya we praise the Lord. Sana madagdagan yung eagerness natin na maglingkod sa Panginoon. Yeah? Lord, ano kaya ang magawa ko para sa iyo? Lord, ano kaya ang pwede kong magawa, Panginoon? During the day off mo, bago ka lumabas, pag-gising mo ng umaga, ang unang tanong mo sa Panginoon, Lord, anong magawa ko para sa iyo, Panginoon, sa araw na ito? Di ba? Napakaganda yun. Hindi yung, saan kaya ako kumain? Saan kaya ako pupunta? Hindi yun. Lord, anong gagawin ko? Huwag mong hayaan na lilipas yung araw na yun, wala ka pong nagawa sa Panginoon. Acts chapter 17 verse 11. Acts chapter 17 verse 11, sabi niya, now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Tingnan ninyo, yung mga taga-Bereans, talaga naman yung eagerness nila na maglingkod sa Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 2. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. You see? Eager to serve. Gagawin natin.
serve the Lord. Amen? Amen. Noong nag-round kami sa entire Luzon, Visayas, and Mindanao, mas lalong nabigyan ako ng burden. Dahil nakita ko na ang lawak-lawak ang Pilipinas, lalo nga, it's good in Luzon dahil marami na tayong mga churches doon. Pero sa Visayas, ilan lang ang church natin doon. Tapos makita mo talaga, parang behind ang Visayas. And you know kung minsan, alam niyo kung bakit poor ang isang lugar. Because kulang sa blessing ng Panginoon. Kaya, siguro, for me, siguro kung pagpiliin nila ako kung saan ako maglingkod, pupunta ako sa Mindanao o sa Visayas. Dahil napakaganda yung pag-win ng souls para sa Panginoon. Kaya salamat kay Lord. Wala tayong magawa, nandito tayo. Sana magkaroon tayo pa rin ng desire sa puso natin na kahit malayo tayo, nakakatulong pa rin tayo sa trabaho ng Panginoon. Alam niyo yung testimony ni Pastora, destino ni Sister Leia, yung bagong kasal, na nanggaling dito. Ang destino niya, pioneering. Ang daming mga bata. Pero wala silang upuan, nakakaawa naman. Tapos kung saan sila nagsasampat, sa sabi na bangko, parang bangko yung nagpupuan sila, pero diyan nagbubukang na kayo. Masakit yung puwet na nauupo. They are in pioneering. But praise the Lord, nandun pa rin sila. They are happy na naglilingkod sa Panginoon. Masaya pa rin si Sister Leia na naka-assign doon. Kasi pa rin sila mag-asawa sa destino. Kaya every Sunday, Saturday, umaalis yung si Pastor Francis para punta sa isang lugar. Si Leia naman may iwan doon. They are in pioneering, but they are so happy in serving the Lord. Kaya salamat kay Lord dahil lahat ng, I think, parang lahat ng pastor natin sa Mindanao. Alam niyo ang asawa nila galing sa kulto. Si Pastor Samuel, ang asawa niya si Starlight, ang galing dito. Si Pastor Francis, si Leia, nanggaling dito. Si Pastor Cleto, si Sister Nora, nanggaling dito. Si Pastor Eliseo, ang asawa na si Janet, nanggaling dito. And masaya sila. Although na pioneering ang kanilang destino, pero masaya sila naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya sana nandoon din ang eagerness natin na maglingkod sa ating Panginoon. Number 4. Number 4 is enrich. And 1 Corinthians chapter 1 verse 5. Sabi niya dito, for in Him you have been enriched in every way, in all your speaking, in all your knowledge. 2 Corinthians chapter 9 verse 11. Sabi niya, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Yan. Pag-pray natin na i-bless pa tayo ng Panginoon para kayamanin pa tayo ng Panginoon. I-bless pa niya ang mga help natin, yung amo natin, para hindi tayo ma-determinate. Yung health natin, lalo-lalo na yung health natin. Alam niyo, if you don't have a good health, you are not fit
trabaho ng Panginoon. At sa pagsusupport natin, pagbibigay natin, magre-resulta yan sa mga kaluluwa na magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Proverbs chapter 11, verse 25. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Amen. Oh. So na ang refresh ka, ma-refresh ka ang tumo. Kung generous ka, you will prosper. Praise God. You will prosper. Amen. Amen. Hallelujah. God will prosper us. And the last one, number 5 pala. Pwede ninyong i-edit yan. Okay. Number 5 is excited. Kailangan excited tayo. Ang tayo maglaladot na mapagsimbahan. Pag tayong, anong maglaladot sa Tagalog? Anong maglaladot sa Tagalog? Matamlay or Parang yan. Huwag tayong matamlay na pupunta sa simbahan. O huwag tayong matamlay na magpapagamit sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. O, hindi ka. Magsusundin ka nga. Hindi ka pa excited. Hindi ka pa masaya. Tapos, aawit ka pa. Alay, ano ba yan? Parang nadaday ka. Kailangan excited tayo. Kaya pag di-off mo, ay sana. Kung di-off mo kinabukasan, dapat nararamdaman yung excitement mo na sa araw na yun. Tapos kinabukasan, talagang sana ready ka. Lalo-lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. We must be excited and doing something for the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Lalo-lalo na. Alam niyo, lahat ng ginagawa natin hindi nasasayang yan. Amen. Okay. Kaya sa Matthew chapter 24, verse 42. Okay, basahin natin. Matthew chapter 4, verse 42. 4. 24, verse 42. Basta 24 na 4. Sige. 24. Meron? Meron po. Kala ko wala. 4 ganyan. Okay, yan. Therefore, sabi niya, keep watch. Because you do not know on what day your Lord will come. Amen. Kaya kailangan na lahat ng ginagawa natin, excited tayo. Amen. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Palagi kong sinasabi, kahit malayo darating ang Panginoon. Pero ang problema natin, yes, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kung kailan kukunin ng Panginoon ang buhay natin. Alam niyo, you remember before na umuwi ako, na in the morning, na-receive ko na matay yung isang anak ng pamangkin ko. Tapos in the afternoon, na-receive ko nga, tawag ay text na naman, namatay yung pinsan namin. Isang araw na walang kami ng dalawa. Sino ba naman ang nakakaalam ng gano'n na mangyari? Hindi. Kaya kailangan na nandoon na pa rin yung excitement natin na maglingkod sa Panginoon. Because hindi natin alam. Amen. Revelation chapter 22, verse 12. Revelation chapter 22, verse 12. Sabi niya, behold, sabi niya, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to everyone according to what he has done. Tignan ninyo. I am coming soon. Ang reward na sa akin. Ibigay ko sa bawat isa according to what he has done. Amen. Ang katanungan, may ginagawa ka ba para kay Lord? For
or nag-iistambay ka lang. Huwag natin hayaan. Alam niyo mga kapatid, habang malakas tayo, habang may magawa tayo, sige lang para sa Panginoon. Amen. Huwag natin antayin na tatanda tayo or may mangyayari sa atin bago natin sabihin, Lord, give me a chance to serve you. Wala ah. Kung matanda ka na, hindi ka na babata. Ako nga, ibinigay ko ang buhay ko when I was 18 years old. I started pastoring when I was 18 years old. Wow, praise the Lord. And now I am already 53. Parang kailan lang. And now I realize that wala po akong ibang may pagmamalaki ngayon kundi ang aking paglilingkod sa Panginoon. Amen. Since I've given my life to the Lord, ang pinakamahaba na bakasyon ko is, I think, 3 months, 2 months. Nagkaroon po ako ng bakasyon because of my dental problem. Yan lang po for how many years since the beginning that I've given my life to the Lord. And now I came to realize na yan pala ang bagay lang na pwede kong ipagmalaki sa mundo. Kaya parang ang dali-dali lang ang panahon. I am just 32 when I came to Hong Kong. And now I am 53. Mag-54 na ako. 54 na ako this coming August. Parang kailan lang. Di kayo, kapapasok ng ninyo sa kontrata ninyo, ilang kontrata na kayo, parang kailan lang. Kaya, ibig sabihin, ang buhay natin dito sa mundo is short lang. Tumatanda tayo. In short, tumatanda tayo. Kahit ilang taon ka na pumunta dito sa Hong Kong, magtutang ka na, ilang taon ka na. Ito ang tandaan natin, mga kaibigan. Kung hindi tayo maglingkod ng may kaputukanan at best natin ngayon habang malakas pa tayo. Sabi ko nga, may panahon na magkakamala lang tayo ng pagsisisi. Kaya habang may panahon, habang may chance, habang malakas, let us give our best service to the Lord. 1 Peter chapter 4, verse 7. 1 Peter chapter 4, verse 7. Anong sabi? 1 Peter chapter 4, verse 7. Sabi niya, the end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded. Huwag mo hayaan na maraming iniisip, maraming nakakaistorbo sa pag-iisip mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. So that you could pray. Prayer, importante yan. Alam niyo kasi kung maraming iniisip ang isipan mo, hindi ka makapag-pray. Kaya, the end of all things. So, anong gagawin natin? Revelation chapter 3, verse 11. Revelation chapter 3, verse 11. Anong sabi doon? Ito ang gawin natin. Sabi niya, I am coming soon. Hold on to what you have, so that no
1 verse 10. Chapter 1 verse 10 to 11. Acts chapter 1 verse 10 to 11. Anong sabi dito? They were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly, two men dressed in white stood beside him. Yung disciple ng Panginoon, biglang nagpataas si Jesus. Kaya tinitingnan, nakatingala sila. Next verse. Men of Galilee, sabi yung angel. Men of Galilee, he said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back into the same way you have seen him go into heaven. Babalik at babalik ang ating Panginoon. Kung paano nyo nakita na nagpataas, ganoon din, sabi niya. At sa Revelation chapter 1 verse 7. Revelation chapter 1 verse 7. Look, sabi niya, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all the people of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Hallelujah. Babalik at babalik ang ating Panginoon. Amen. Kaya mga kaibigan, kaya sa last verse natin sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 28. Sa 1 John chapter 2 verse 28, sabi niya dito, and now, dear children, continue in him, so that when he appears, we will be confident and unashamed before him as he is coming. Kaya sabi niya dito, kayo mga anak ko, magpatuloy kayo sa kanya. Sabi niya, patuloy kayo sa servisyo ninyo. Patuloy kayo sa pag-uuwi ninyo. Patuloy kayo sa paglilingkod ninyo. Patuloy kayo sa eagerness ninyo. Patuloy kayo sa mga ginagawin ninyo para sa Panginoon. So that when he appears, para kung siya'y babalik, nandoon, you have that confidence, hindi kayo nahihiya. Nandoon yung fullness, hindi tayo nahihiya sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Yes! Why? Because you know that you have done your best for him. You've done your best for him. Kaya ito po ang challenge sa bawat isa sa atin. Huwag natin kakayaan dahil maraming pagsubok sa buhay, maraming mga ginagawa ng kaaway para i-hinder niya ang ating paglilingkod. Huwag natin hayaan na tayo ay matatalo. Yeah? Lalo-lalo na these last days. Alam niyo kung bakit ginagawa ng kaaway ang lahat-lahat ng paraan para tumbahin or i-pull down ang mga anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because the enemy knows that his time is very short. Alam ng kaaway na maikli na ang kanyang oras. Kaya na, dudugod tayo. Sana tayo din mga Kristiyano, let's also redeem the time by doing our best for the kingdom of God. Amen? So, yan po ang pwede ko mag-share dito po sa araw na ito, sa hapon na ito, yung 5 goals natin bilang isang believer. We need to have that goal to enlarge or expand, We have that goal to excel in our obedience. Sana yung eagerness natin, sana we will be enriched in every areas. Sana nandoon yung excitement natin every time na
magbibiok tayo, excited tayo para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po ay patuloy na kumilos sa buhay namin. Itanim mo itong salita mo sa buhay namin para kahit anuman ang aming nararanasan, ang aming mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Lord, ikaw pa rin ang number one. Ikaw pa rin ang nagpapalakas sa amin. Ikaw pa rin ang aming paglilingkuran. At hayaan mo po, Panginoon, ang kalakasan mo ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa para kahit anuman ang sitwasyon, kami pa rin ay patuloy na matatag na maglilingkod sa iyo. Lord, thank you. Bless your people, O God. Even those who are joining us online, we pray for your blessing upon each one. In Jesus' name, amen.